Aba, ginabi na naman sa pag-uwi ang dalaga mo, Maring Vilma. Napakagandang bata pa naman. Sayang kung pagpepiestahan lang ng mga kalalakihan sa gubat. Hindi mo dapat pinapayagang magpupunta ang anak mo sa kung saan-saan. Naku, mahirap na. Baka masumpungan pa yan ng mga haginok. Mawalang ka pa ng anak. Mano po, Nay? Saan ka na naman nanggaling? Kanina ka pa hinahanap ng ama mo. Iniwan mo raw si Bunso kay Maring Mela. Ikaw talaga, Tisay. Sumusobra ka na, ha? Hindi ka na marunong makinig sa mga sinasabi ko sa'yo. Nakakahiya tuloy kay Mare. Nagpaalam ka raw na mangunguha ng panggatong. Hindi ka na nakabalik. Oo nga naman, Tisay. Alam mo namang marami na ang napapabalitang nawawalang dalaga sa baryo natin. Baka mapahamak ka. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Naku, swerte nga itong si Kumare. Nagkaanak ng maputi kahit maitim sila. Sayang naman kung malalapa ka lang ng mga aswang. Hindi po mangyayari yun hanggat kasama ko si Lolo Malik. Saka paano po ninyo nalaman na may aswang? Akala ko po inililihim ito ng dakila ninyong kapitan. Ano bang aswang ang mga pinagsasasabi ninyo? Si Aling Mela po, maraming dalang kwento. Sa kanya na lang po kayo magtanong. Sandali, kinakausap pa kita, hindi pa ako tapos. Tama ba ang narinig ko, ha? Sa matandang yun ka na naman nagpunta? Wala ka na talagang takot, ano? Ni hindi mo pa nga lubusang nakikilala ang matanda, tapos sandali mong magtiwala. Layuan mo ang albularyong yon, hindi siya magandang impluensya sa'yo. Mabait po sa akin si Lolo Malik. Wala ko nakikitang dahilan para layuan ko siya. Aba't sumasagot-sagot ka na, ha? Ang mabuti pa, ipagkasundo mo na lang si Tisay sa pamangkin kong si Escobar. Mayaman siya at may sariling negosyo. May malaking sabungan sa kabilang bundok. Nako, hindi kayo magsisisi. Isa pa, wala na siyang mga magulang, kaya wala nang pakikisamahang biyanan si Tisay. Magbubuhay rin na siya doon. Wala po akong pakialam kung mayaman siya o may negosyo. Hindi ho ako interesado. Hindi lalaki ang hinahanap ko, kundi ang taong tutupad sa mga pangarap ko. Anong pangarap? Maging isang inutil na albularya? Mas mabuti na pong inutil na albularya kesa sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang makialam ng buhay ng iba. Mabuti na lang at hindi pa ho namamagay ang bibig ninyo, no? Sa kakukwento ng mga walang kwentang bagay. Abat ang ugali mo, Tisay. Matuto ka rumispeto sa nakatatanda sa'yo. Tama lang ang sinasabi ni Maring Mela. Yun lang ang tanging paraan para matigil ka na sa paglayas mo. Yan ba ang natutunan mo sa matandang yun? Mag-asawa ka na at yun ang nararapat. Hindi ko nga po kailangan ng lalaki. Kung katulad lang po ni tatay na sabungero, naku hindi bali na lang. Mas gugustuhin ko pang maging isang albularya kesa ang mag-asawa ng mga inutil at walang silbi na walang ibang minahal kundi ang mga manok nila. Aba, parang hindi ko nagugustuhan ang tabas ng dila mo, ha, Tisay. Pati ang nanay mo hindi mo na iginagalang. Kung hindi ka marunong gumalang sa nakatatanda sa'yo, kahit sa nanay mo na pinanggalingan mo, matuto kang rumispeto. Gusto ko na tuloy isipin na hindi ka totoong anak ni Vilma. Maring Mela, masyado na yatang masakit ang mga sinasabi mo. Hayaan mo na lang kaming mag-usap ni Tisay. Ako na ang humihingi ng pasensya sa'yo sa mga nasabi niya. Sus, dapat pa bang humingi ng pasensya, Nay? Nasaktan lang ako sa salita ng anak mo. Kung ayaw ninyong makarinig ng masasakit na salita, huwag niyo pong pakikialaman ang buhay ko. Dahil ang respeto ko po ay depende sa kung anong klaseng tao ang kaharap ko. Tisay, tumigil ka, ha? Mahiya ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Pakisabi na lang po, Nay, kay Aling Mela. Pakialaman na lang po niya ang buhay nila. Ay, talaga palang bastos ang anak mo, Maring Vilma. Tapos na ho ba kayong magsalita? Dahil patutunayan kung may silbi ang mga albularyo sa baryong ito. Pero kayo po, ano pong silbi ng araw-araw ninyong paglalayas na puro chismis lang ang inaatupag? Baka po kayo ang mabiktima ng haginok. Gabing-gabi na po nasa kapitbahay pa rin kayo. Hindi na hinintay ng may 25 taong gulang na si Tisay
ang mga sasabihin sa kanya ni Aling Mela. Nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay, pero naririnig pa rin niya ang galit na boses ni Aling Mela. Sa isip niya ay nakaganti na siya sa lahat ng panghuhusga nito sa buhay niya. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi mapangiti kapag naaalala niya ang reaksyon ng mukha ni Aling Mela. Dumiretso siya sa kusina para kumuha ng maiinom na tubig. Napagod siya sa maghapong pag-iensayo nila ni Lolo Malik kung paano gumamot ng mga pasyenteng may hawa ng aswang. Bagay na itinatago ni Kapitan Bestro sa mga kababaryo nila. Hindi niya maintindihan kung bakit inililihim ng punong barangay ang tungkol sa mga haginok. Kaya nga, nawawala na siya ng tiwala sa mga taong namumuno sa kanilang baryo. Dahil pakiramdam niya, pinoprotektahan ni Kapitan ang mga aswang. Katulad na lang ng ginamot nilang pasyente kanina. Kapansin-pansin na puro mga dalaga lang ang nabibiktima ng mga halimaw na hanggang ngayon ay wala pa ring nakakakita sa totoong itsura ng aswang na haginok. Sa pangalan niya lang nakikilala ang mga nilalang na nag-iiwan ng malalalim na sugat sa katawan ng mga biktima. Naglagay lang si Tisay ng baso sa ibabaw ng lamesa, saka kumuha ng tubig sa tapayan o maliit na banga na malapit sa lababong gawa sa kawayan. Habang may nakasahod sa ilalim, diretso sa nakataklob na balon. Habang malalim ang iniisip ni Tisay, hindi niya namamalayang kanina pa pala nakatayo si Mang Arnulfo sa pintuan ng kusina. Sa paglingon niya, habang umiinom, ay muntik pa niyang maibuga sa ama ang tubig na nasa bibig dahil sa gulat. Kanina pa po ba kayo dyan, Tay? Oo, kanina pa. At narinig ko lahat ng mga pinagsasabi mo kanina tungkol sa akin. Kahit nalulung ako sa pagsasabog, kahit na kailan, ay hindi ako nagkulang sa inyo magkapatid. Hindi ko kayo ginutom. Pinaghihirapan ko ang bawat sentimo na ibinibili ko ng pagkain para sa inyo. Kaya huwag kang magsasalita na masakit dahil ginagampanan ko ang pagiging mabuting ama ko sa inyo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit lumaki ka ng ganyan. Walang ugali, bastos at walang modo. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Si nanay po kasi nakikipag-usap kay Aling Mela na wala nang ibang ginawa kundi ang pakialaman ng buhay ko. Malaki na po ako, kaya gusto ko maging malaya sa pagpili ng lalaking mapapangasawa ko. Malaki ka na, kaya matigas ka na magsalita ng masasakit sa amin. Kung yan lang din naman ang matututunan mo sa madalas na pagtambay mo sa bahay na matandang yon, sa palagay ko, tama lang na makasal ka kay Escobar. Pati ba naman kayo, Tay? Alam niyo naman na ayaw ko sa lalaking yun ah. Mas gugustuhin ko pa maging isang matandang dalaga kesa ang makasal sa kanya at tumira sa bahay niyang nasa tuktok ng bundok. Kaya palagi akong tumatambay sa bahay ni Lolo Malik dahil kahit papano sinusuportahan niya ang mga gusto ko. Malakas na inilapag ni Tisay ang hawak niyang baso sa ibabaw ng lamesa, saka iniwan ang ama na nabigla sa inasal niya. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit kailangan madaliin ng mga magulang niya ang kanyang pag-aasawa. Bakit parang walang nakakaintindi sa nararamdaman niya. Nilampasan niya lang ang kanyang ina. Nakausap pa rin ni Aling Mela. Tisay, saan ka pupunta? Gabi na! Bumalik ka rito! Magpapalipas po ng gabi kay Lolo. Gusto ko muna po mapag-isa. Hindi na narinig pa ni Tisay ang boses ng kanyang ina dahil mabilis na siyang tumakbo papunta sa bahay ng matanda. Basta ang alam niya, masamang-masama ang loob niya. Siguro ay nahihirapan na rin siyang intindihin ang mga magulang. Saka lamang naramdaman ni Tisay ang pagsisisi nang umalis siya ng bahay. Napansin niya na wala ng tao at nag-iisa na siya sa gitnang gubat. Malamig din ang simoy ng hangin dahil sa pag-ulan kanina. Bigla niya tuloy na alalang may mga aswang na gumagala sa kanilang lugar. Kahit nakakaramdam ng kilabot dahil sa tahimik na ang gabi,
Tinuloy na lang niya ang paglalakad at patuloy na nakikiramdam. Bigla niyang napansin ang maihinang kaluskos sa halamanan na kulay lila ang bulaklak. Kahit bundok ay sagana sa mga halamang namumulaklak ang lugar, kaya madalas ay pinupuntahan niya ito para tambayan. Ganon din ang mga orkidyas na malayang nabubuhay habang nakadikit sa katawan ng mga puno nang walang nakikialam at sumisira. Ito rin ang mga bulaklak na madalas gamitin ni Lolo Malik sa panggagamot. Ipinagpatuloy ni Tisay ang paglalakad habang nililibang ang sarili sa mga nakikita. Pero ganun siguro kapag mahilig tumuklas ng mga kakaiba sa paligid. Nilapitan pa rin niya ang bagay na gumagalaw sa likod ng malagong halaman. Kahit madilim, ay nakatulong pa rin ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Maingat ang kanyang mga akbang, papalapit sa nilalang na nagtatago sa mga halaman. Habang pigil ang kanyang hininga, dahan-dahan niyang hinawi ang mga dahon at hindi siya agad nakapagsalita sa mga nakikita. Isang malaking tandang na manok na halos hanggang dibdib niya ang taas. Mataba ang katawan na nakatalikod sa kanya. Napalunok siya ng laway nang makitang nakahiga ang isang duguan na baboy. Nakilala niya ang alaga ni Lolo Malik habang wakwak na ang katawan at nakaluwa na ang mga bituka. Mabilis na tinutuka ng malaking manok ang tiyan ng baboy at iniinom ang dugo nito na tumitingala pa sa langit. Sarap na sarap ito sa lasa ng karne at dugo. Malalaki ang tuka ng manok na kayang bumutas ng tiyan ng hayop sa unang pag-atake lang. Nagsipagtayuan ang mga balahibo niya sa kanyang katawan, lalo na nang bigla itong humarap sa kanya. Dala ng labis na pagkabigla, napaatras ang dalaga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod na napaupo sa lupa. Hindi niya maalis-alis ang tingin sa papalapit na manok. Habang walang tigil sa kalilikha ng putak na kahit tandang ito ay abnormal ang huni. Dahan-dahan itong humakbang habang gumigiri na parang isa siyang tandang nasasabungin. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng hayop. Lumayo ka! Halimaw ka! Pinatay mo ang alagang baboy ni Lolo! Pero tuloy lang ang manok sa paghakbang papalapit sa kinaroroonan niya. Bigla siya nitong tinalunan sa kanyang paanan. Pagbagsak ay nakatusok na ang tuka nito sa kanyang binti. Napasigaw siya sa sobrang sakit na parang hinuhukay ang kanyang kalamnan. Naramdaman din niya ang mainit na likidong umagos mula sa sugat. Tulong! Tulungan ninyo ako! Pero walang nakaririnig kay Tisay. Pinagsisisipa niya ang manok na nasa paanan niya habang umaatras abante sa pagtuka sa kanyang binti. Hindi lang isa o dalawang beses siyang tinamaan hanggang sa pati sa maputi niyang hita ay hindi rin nakaligtas sa ginawang pag-atake ng manok. Bawat pagtuka ay bumubulwak ang kanyang dugo. Pinilit ni Tisay na gumapang sa lupa papalayo, pero naunahan na siya ng takot kaya naninigas ang kanyang katawan. Habang nararamdaman niya ang masakit na mga sugat, ay wala na rin siyang lakas ng loob para sumigaw. Napapaos na ang boses niya na walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Bigla niyang naalala ang mga magulang. Kaya't idinaan niya sa pag-iyak ang paghingi niya ng saklolo sa kung sinong mapapadaan sa lugar na yon. Sa pinakahuling atake ng malaking manok sa hita niya, habang nakataob si Tisay sa lupa, ay malalim ang baon sa kanyang laman at nagawa niya itong hilahin papunta sa kinaroroonan ng baboy. Pansamantala niya itong iniwan at itinuloy ang pagtuka sa katawan ng una nitong biktima. Dinig na dinig ni Tisay ang ingay ng nabubutas na laman ng hayop. Tama na! Tulong! Tulungan ninyo ako! Pakiramdam ni Tisay, namamanhid ang kanyang buong katawan sa dami ng kanyang tama sa binti at hita
Magpasalamat na rin siya na hindi siya kagad nitong tinuka sa tiyan, kaya umaasa pa rin siyang makakaligtas siya ng gabing yun. Nanlalabo man ang paningin, ay pinilit niyang kumapit sa halaman at itinago ang sarili sa ilalim ng mga dahon. Mabuti na lang ay narinig niya ang boses ni Lolo Malik, pati ang liwanag na nagmumula sa dala nitong kasera. Nagulat din ito sa malaking manok na abala pa rin sa pagtuka sa iniwan nitong baboy. Lolo! Tulungan mo ako! Ska! Aswang! Aswang ang manok na yan! Papatayin ko ang halimaw na yan! Sinasabi ko na nga ba't boses mo naririnig ko? Kailangan ko munang tapusin ang aswang na ito! Walang bakas ng takot na ipinosisyon ni Lolo Malik ang hawak nitong kahoy na maraming tinik sa balat. Inatake ng matanda ang papasugod na malaking manok na may nakasabit pang laman loob ng baboy sa tuka nito. Mataas itong lumipad para tukain ang matandang nakatayo. Pagbagsak ng manok ay sinalubong naman ito ng tungkod ng matanda. Sinabayan nito ng lapit sa pinagbagsakan na lupa sa kawalang tigil nitong pinaghahampas ang leeg ng aswang. Habang nakahiga ang nangihinang manok, may dinukot ang matanda sa bulsa nito, saka isinaboy sa katawan ng aswang. Alam niyang asin yun na may kasamang dinikdik na bulaklak ng orkidyas. Dahil itinuro na yun sa kanya ng matanda, kasabay ng malakas na pagbigkas nito ng isang orasyon. Pagkatapos ay nagkikikisay ang manok sa lupa na parang napapaso sa asin. Nakatirik ang mga matang nakaunat ang mga paa sa lupa. Mabilis na nilapitan ni Lolo Manik ang manok at iginapos ang paa at pakpak. Sa kanilapitan naman si Tisay na nakahiga sa lupa. Yumuko sa kanya ang matanda at inalalayan siyang makatayo. Lolo! Sobrang sakit ng mga sugat ko! Talagang masakit. Nasira tuloy ang maputi mong binti. Na dahil sa katigasan ng ulo mo. Tiisin mo muna at maglalakad tayo papunta sa bahay para magamot kagad ang mga sugat mo. Pinalaan na kasi kita, Tisay, na wag kang mag-isang pupunta rito sa gubat. Pero napakatigas ng ulo mo. Munti ka na tuloy mapahamak. Hindi ka kasi nag-iingat. Ano po bang klaseng manok yun? Ay, nako. Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo pagdating sa bahay. Kailangan ko pang balikan ang aswang na yon para mapag-aralan kung ano mga nilalang ang mga yon. Sinulyapan lang ni Lolo Malik ang nakahigang walang malay na manok. Saka lang naramdaman ni Tisay ang pag-aalala ng matanda sa kanya habang habol ang sariling hininga. Pagkalipas ng 10 minuto nilang paglalakad, ay narating na nila ang bahay ng matanda na yari sa kawayan at kugon. Ang palibot naman ng bakuran nito ay sagana sa mga tanim na orkidyas, sambong at iba pang mga halamang may kinalaman sa trabaho ng matanda. Isinandal ni Lolo Malik ang tungkod nito sa dingding ng pinto. Saka inalalayan siyang umupo sa upuang may sandalan na gawa sa tabla ng nara. Maupo ka muna dyan at kailangan ko munang balikan ang haginok. Mahirap na. Baka wala pa. Sayang naman ang ipinakain kong baboy sa aswang na yon. Kayo po palang nagpapakain sa aswang na yun? Hindi ako nagpapakain. Hindi ko alaga ang aswang na yon. Matigas ang ulo mo, kaya malalaman mo mamaya ang tungkol sa kanila. Maiwan mo na kita dyan. Oh, kunin mo muna tong panyo at ipunas mo sa mga umaagos sa dugo dyan sa sugat mo. Paniguradong lalagnatin ka at hindi ka makakauwi sa bahay nyo. Pinagmasdan ni Tisay ang hawak na panyo na inabot sa kanya ng matanda. Kulay berde na walang disenyo. Ipinunas niya yon sa kanyang mga sugat. Talagang malalim ang tama ng tuka ng manok sa kanyang binti. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Bigla siyang nakaramdam ng panlalamig ng katawan. Nanghihina siyang napahiga sa kahoy na kanyang kinauupuan at hindi mapagilan ang paglabas ng kanyang laway sa bibig. Hindi na rin niya maigalaw ang mga kamay. Bagay na gusto niyang pagtakan. Pero umalis ang matanda at iniwan siyang mag-isa
Maya-maya pa ay nakaramdam na siya ng antok. Ganon din ang unti-unting pagbagsak niya sa sahig na yari sa kawayan. Kaya't napaigik siya sa sobrang sakit. Nawalan siya ng malay habang ang huling naramdaman niya ay ang walang tigil na pagkikikisay ng kanyang katawan. Kinabukasan ay naririnig ni Tisay ang malakas na boses ng kanyang ina habang nakapikit ang kanyang mga mata. Nakikipagtalo ito kay Lolo Malik. Ganon din ang kanyang ama na mas malakas ang tono ng boses sa matanda. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang kinikwelyuhan ni Mang Arnulfo si Lolo Malik na halos umangat ang paa sa sahig. Tay, bitiwan ninyo si Lolo Malik! Mabuti naman at gising ka na. Pinag-alala mo kami. Saan mo nakuha ang mga sugat mo? Napasulyap si Tisay kay Lolo Malik na inaayos ang mga nagusot na damit. Hindi pa pala sinasabi ng matanda ang totoong nangyari tungkol sa aswang na sumalakay sa kanya kagabi. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Naaksidente ka ba? Nagtangka ka ba magpakamatay? Dahil sa naging sagutan natin kahapon? Hindi ko po naiisip ang mga bagay na yan. Hindi ko lang po napansin ang matutulis na kahoy sa daan, kaya nadapa ako at nasugatan. Mabuti na lang po, nakita ko ni Lolo Malik. Siya nga ang pumunta sa bahay. Wala kang malay na madatnang ka namin dito. Pinaiiral mo kasi katigasan ng ulo mo eh. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Kung kaya mo lang maglakad, sumama ka na sa atin. Umuwi na tayo. Hindi maaari. Masyadong malalim ang sugat niya. Hindi niya kakayanin maglakad. Mas makabubuti kung dito na muna siya magpapagaling ng mga sugat. Sino ka para magdesisyon para sa anak namin, ha? Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari to sa kanya. Kung hindi ka lang matanda, baka nabugbog na kita eh. Tay, nakikiusap ako. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan kay Lolo. Dito na muna po ako pansamantala. Mahimik ka, Tisaya. Umukulo ng dugo ko sa matandang to eh. Wala akong tiwala sa kanya. Ako rin naman, kumukulo ang dugo sa ama mo, Tisay. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Dahil kahit papano, marunong pa rin naman ako magpakatao. Hindi ka namin kadugo, kaya wala kang karapatang magmalasakit sa kanya. Baka isipin pa ng ibang tao, may gusto ka sa anak ko. Kaya ngayon pa lang mahiya ka na. Itigil mo na ang paglapit kay Tisay. Masyado ka na matanda para sa kanya. Sko, talaga palang makikitid ang isip ng mga magulang mo, Tisay. Hindi mo kami masisisi. Maputi, maganda, balingkinita ng katawan ng anak namin. Kahit sino ay maaaring magkagusto sa kanya. Hindi namin kayo lubos na pinagkakatiwalaan dahil dayo lang kayo sa baryong ito. Paano kung hindi naman pala kayo totoong albularyo? Sige nga, na nagpapanggap lang kayo para makaisa sa mga babaeng naririto. Niwala nga ako nakikitang pamilya nyo. Dahil inubos ng aswang ang pamilya ko. Kaya malapit ang loob ko sa anak nyo. Dahil naaalala ko sa kanya ang namatay kong apo. Sinisisi ko ang aking sarili na hinayaan kong makatulog ng gabing yon. Mabuting tao si Tisay. Hindi katulad ng mga marurumi niyong isip. Dayo lang ako dito. Hindi lang para maging isang albularyo, kundi para na rin maging isang manunugis na mga aswang. Bibigyan ko ng hustisya ang mga nangyari sa pamilya ko. Kaya huwag kayong manghuhusga ng tao. Baka mabaligtad kayo. Kayo pala ang maraming tinatagong baho. Hindi agad nakapagsalita ang mga magulang ni Tisay sa matapang na pagtatapat ni Lolo Malik tungkol sa mapait na karanasan nito sa mga aswang. Ngayon lang din niya nalaman na may ganitong pinagdadaanan ang matanda. Kaya pala, madalas niya itong nakikitang umiiyak sa harap ng hawak nitong tungkod. Awa ang naramdaman niya para sa matanda at galit naman sa kanyang mga magulang na imbis magpasalamat sa pagkakaligtas sa kanya ay masasakit pang salita ang sinabi ng mga ito sa matanda. Siya na lang ang nakaramdam ng pagkapahiya para sa inasal ng kanyang mga magulang. Hindi ako naniniwala sa aswang. Kahit madalas magkwento sa akin si Mela, hindi ko yun pinaniniwalaan. Wala akong pakialam kung hindi ka naniniwala sa mga aswang. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa pagpapaliwalag sa inyo. Basta ang masasabi ko lang,
Bilag na mga buhay ng mga aswang na gumagala sa baryong ito. Kukunin ko ang anak ko. Hindi na ako makakapayag na palagi mo siyang nakakasama. Baka ikaw pa ang aswang eh. Aswangin mo pa ang anak ko. Tay, bakit kayo ganyan? Kahapon lang pinapagalitan ninyo ako dahil sa masamaang ugali ko. Pero mas malala po yata ang ipinapakita ninyo sa taong nagmagandang loob sa akin. Basta po, buo na ang desisyon ko. Dito muna ako kay Lolo. May tiwala ako sa kanya. Isa pa, gusto kong matutong manggamot sa mga taong may sakit. Diyan ako hindi makakapayag. Sa simula't simula, ayokong hahawa ka ng mga bagay na may kaugnayan sa panggagamot. Hindi yan ang pangarap namin ng tatay mo para sa'yo, kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. At hindi ka na makikipagkita kay Lolo Malik. Kung ano-anong pinagsasasabi, halatang nasisiraan na ng bait. Hindi ako nasisiraan ng bait. Totoo sinasabi ko. Huwag niyong pangunahan ang desisyon ni Tisay. Siya ang masusunod sa buhay niya. Nasa panganib siya kapag hindi napigilan ang pag-aasik ng lagim ng mga haginok. Mauubos ang mga dalaga sa baryong ito. Kung hindi lang masakit ang katawan ni Tisay, kanina pa siyang umalis at iniwan ang mga magulang sa bahay ng matanda. Parang siya ang nahihiya kay Lolo Malik. Buo na rin ang pasya niyang matuto sa kung paano manggamot ng mga taong nabibiktima ng haginok. Walang nagawa ang kanyang mga magulang. Umalis ang mga ito nang may sama ng loob sa kanya. Hinintay lang ni Lolo Malik na makaalis sina Aling Vilma at Mang Arnulfo bago siya binalingan ng matanda. Naupo ito sa upuang katabi ng kanyang kinahihigaang katre. Kumusta na pakiramdam mo? Mabuti na po. Pasensya na po kayo, Lolo, sa mga inasal ng mga magulang ko. Bakit hindi niyo po sinabi sa kanila ang totoo? Nakita mo naman siguro na hindi sila naniniwala sa aswang. Saka wala namang dahilan para malaban pa nila. Ikaw ang inaalala ko, Iha. Alam mo bang may hawa ka ng aswang? Sa nakita kong sintomas kagabi, delikado ka kapag hindi naagapan ang pagkilos ng lason sa iyong katawan. Kaya po ba, may mga naramdaman ako kagabi na parang hindi ko napipigilan ang abnormal na paggalaw ng aking katawan? Oo, sa ngayong umaga wala ka pang mararamdaman sakit. Pero pwede mo magamit ang hawa mismo ng aswang sa pagpatay sa mga haginok. Pababayaan niyo po ako? Hindi niyo po ako gagamutin? Ikinalulungkot ko, pero ikaw mismo ang may kakayahang gumamot sa hawa mo. Pero mapipigilan mo ang pagkauhaw mo sa dugo kapag madalas kang iinom ng katas ng sambong. Ang sarili mo mismo ang una mo magiging pasyente. Naituro ko na sa iyo ang lahat kaya alam kong mahusay ka na at pwedeng maging isang albularya. Bakit niyo po gustong manatili ako rito? Kailangan mong makita ito, saka matuto pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Alam mo bang ang karamihan sa mga gustong patayin ng mga kampo ng kadiliman ay ang mga albularyong may alam kung paano sila malalabanan? Matagal na gumana ang utak ni Tisay, dala ng matinding tuwa na nalampasan niya ang pagsasanay bilang isang albularya. Pero may kasama pala itong responsibilidad na hindi niya maiiwasan. Ano po ba ang gusto niyong ipakita? Tumama ka sa akin kung kaya mo na maglakad. Kaya ko po. Medyo nawala naman po ang kirot ng mga sugat ko. Malayo po ba ang pupuntahan natin? Hindi naman. Nasa likod lang ng aking bahay. Ipakikita ko sa iyo ang itsura ng haginok kapag umaga at magugulat ka sa iyo makikita dahil kilala siya ng ama mo. Mas lalong nasabik si Tisay na makita kung sino ang kaibigang tinutukoy ng matanda na biglang nagiging aswang sa tuwing sumasapit ang gabi. Inilalayan siya ng matanda na makababa sa katre, saka iniabot sa kanya ang tungkod. Natatandaan niyang ito rin ang ginamit ng matanda habang nakikipaglaban sa aswang. Nagpatiuna sa paglalakad si Lolo Malik papunta sa likod ng bahay. Pagdating nila sa tapat ng pintuan, binuksan yon ni Lolo Malik at tumambad sa kanila ang bukana ng yungib. Ngayon niya lang nakita na may kuweba pala sa likod ng bahay ng matanda. Pumasok sila sa loob na may mga nakasinding sulok hanggang tinahak pa nila ang dulo ng daan. Nakita niya ang hugis parisukat na kulungan
napapalibutan ng mga bilog na kahoy. Ito ang nagsisilbing rehas na pangharang sa malaking manok na nahuli nila. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Tisay dahil hindi na ito isang malaking manok, kundi isang lalaking walang damit. Nakabaluktot at nanginginig ang katawan na parang nilalamig. Tumutulo ang laway na katulad sa nauulol na aso. Makintab ang balat na may malapot na likidong nakabalot sa katawan nito. Kitang-kita ang mga pasa at sugat na gawa ng matinik na tungkod ni Lolo Malik. Lolo, paano nangyaring isa na siyang tao? Tulad ng mga sinabi ko kanina, isang aswang ang mga haginok. Mapanganib sila kung hindi mapipigilan. Maaaring ngayon ay mga hayop pa lang ang kanilang mga nabibiktima. Pero baka sa mga susunod, hahanapin na rin nila ang karne ng mga tao. Kagaya ng ginagawa ng mga kasamahan niya na naadik na sa laman loob ng mga dalaga. Kilala ko siya, Lolo. Asawa siya ni Aling Mela. Magsasabong na katulad ni tatay. Bakit hindi niya po ako nakilala kagabi at kamuntikan pa akong patayin? Kilala ka niya, Iha. Hindi niya lang mapigilan ang kanyang sarili. 2 aswang nang nauhuli ko. Ang isa ay tumakas kaya napatay ko. Hindi pwedeng malaman ng taong bayan ang tungkol sa kanila dahil makakagawa sila ng paraan kung paanong mag-ingat. Mas lalo ako mahihirapang hulihin silang lahat. Mananabong din po ba ang nahuli niyong nagpalit ng anyo bilang aswang? Tama ka, Iha. Kailangan humanap tayo ng paraan kung paanong matatanggal sa kanila ang pagiging aswang. Alam kong isang tao lang ang nabubuno sa kanila. Hanggat hindi ko nalalaman kung sino, mananatili akong pipi sa pagsasabi ng katotohanan sa ating kababaryo. Bilang isang albularyo, tungkulin natin malaman kung ano ang magiging lunas sa mga sakit nila. Kung mga mananabong ang nagiging aswang, nangangahulugan pong nasa panganib ang buhay ng aking ama. Oo, pati ng mga dalagang mahilig maglayas sa gabi. Lalong-lalo na matitigas ang ulo ng mga babaeng hindi nakikinig sa sinasabi ng magulang. Para sa mga haginok, masarap ang lasa ng dugo ng mga ito. Gusto kong tulungan mo ko, Tisay. Hindi ko kayang makipaglaban sa kanila ng mag-isa. Paano po ako lalaban, Lolo? Wala po akong armas na magagamit sa mga haginok. Ay magagawa ka. Tara na, bumalik na tayo sa bahay. Ingatan mo ang hawak mong tungkod dahil magmula sa araw na ito, ikaw na ang mangangalaga sa aking sandata. May ibibigay pa ako sa iyo, pero sa ngayon, kailangan mo magpalakas ng katawan para makauwi sa inyong tahanan at bantayan mo ang iyong ama. Habang naglalakad, ay nag-aalalang napapaisip si Tisay. Hindi niya akalain na may ganong seryosong problema ang kanilang baryo. At kay Lolo Malik pa niya nalaman, hindi siya makapapayag na mapahamak ang kanyang ama. Lalo pa at nakasalalay na sa kanya ang tungkuling ipinasa ng matanda. Pagdating nila sa kubo, sa pag-upo niya sa upuan, ay pumasok naman si Lolo Marik sa kwarto nito. Pagbalik ay may dalang isang uri ng maliit na bote na nakapalawit sa kulay pulang tali ng kwintas. Ano po ang bagay na yan, Lolo? Isa itong bertud na gawa sa langis na may pinagsama-samang katas ng orkidyas. Makatutulong ito sa iyo laban sa mga aswang. Meron itong gabay na siyang mag-uutos sa iyo kung paano mo gagawin ang panggagamot sa iyong mga magiging pasyente. Ito rin ang magbibigay husay pagdating sa pakikipaglaban. Kapag malalagay ka sa kapahabakan, bawal itong makbangan o malakdangan ng tao dahil mawawalan ito ng bisa. Eh bakit po ako, Lolo? Kung may bertud po pala kayo ng orkidyas, bakit hindi po ninyo ito ginamit? Umawa ng malakas ang matanda na parang may maling nasabi si Tisay. Saka naupo sa kanyang tabi at iniabot sa kanya ang hawak na kwintas. Isang dalagang maputi, may busilak na puso at maaaring humawak ng bertud ng orkidyas. Po? Isang dalagang may kakayahan sa panggagamot ang may karapatang humawak ng bertud. Isa itong orkidyas na ang ibig sabihin
Isang dalagang may busilak na puso. Kapag suot mo ang kwintas na yan, malalaman mo kung anong uri ng nilalang ang makakaharap mo. Depende sa itsura ng pagkulo. Kapag aswang ang nasa harapan mo, kahit nasaan yung tao pa sila, mababahuan sa'yo at hindi makakalapit. Para siyang tagasuri o tagasala ng mga pagkatao ng mga nilalang na makakasalamuha mo. Naiintindihan ko na po kung anong ibig sabihin. Lahat po ng mga katangian na binanggit ninyo ay nasa akin. Pero Lolo, sigurado po ba kayong kaya ko silang labanan? Paano po kung mabigo ako? Pagtiwala ka sa sarili mo dahil malaki at tiwala ko sa'yo. Bigyan mo ng katarungan ang mapait na sinapit ng pamilya ko sa kamay nila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako natatahimik sa nangyari sa nag-iisa kong apo. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding kalungkutan, kaya napilitan si Tisay na isuot ang kwintas sa kanyang leeg. Itinago niya yon sa ilalim ng kanyang damit. Bago muling tumingin sa matanda, kinuha naman ito ang tungkod na hawak niya, saka ipinaliwanag ang kakayahan nito. Nakita ko po ang husay ng sandatang ito, Lolo. Kaya alam ko pong magagamit ko ito laban sa kanila. Katapat na orasyon ang sandata. Gawa ito sa kahoy na puno ng lukban. Kaya sa sandaling magsabay ang pagkulo ng bertud ng orkidyas, banggitin mo ang mga orasyong na ituro ko sa iyo nang tayo ay nagsasanay sa panggagamot. Magliliwanag ang tungkod na ito at ang aswang lang ang makakakita. Magdudulot ito ng kakaibang lakas sa bawat hagupit mo sa katawan ng kalaban. Mag-iiwan ito ng malalim na sugat at mahihirapan silang makapagpalit ng anyo. Magdudulot din ito ng panghihina sa mga kalaban. Pero ang pinuno ng mga haginok ang pinakaiingatan mo sa lahat. Kaya niyang mag-anyong aso, baboy ramo at kambing na mas malaki pa sa'yo. Kaya sana, mag-iingat ka. Habang pinagmamasdan ni Tisay ang tungkod na ngayon ay nasa harapan niya, isang pamilyar na boses ang narinig niyang nagtatawag sa labas ng bahay. Medyo magdidilim na rin ang paligid, kaya nagkatinginan sila ni Lolo Malik nang muling pinakinggan ang boses ng babae. Tao po! Tao po! May tao ba dyan? Si Tisay ang unang lumabas para harapin ang ginang. Nagulat pa ito nang makita siyang kasama ng matanda. Pero mas pinansin ni Tisay ang malaking kamay ni Aling Mela. Halatang namamagana, namumula at parang may malaking sugat dahil sa kulay puting benda nito sa braso na may bahid pa ng dugo. Alam niyang hinahanap nito si Lolo Malik para magpagamot. Parang gustong matawa ni Tisay dahil pagkatapos nitong husgahan ang pagkatao ng matanda, dito rin naman pala magpapagamot. Maya-maya pa ay naramdaman ni Tisay ang paglapit ni Lolo Malik sa tabi niya. Lolo, may magpapagamot po sa inyo. Kilala ko siya. Kumari po siya ni Nanay. Siya yung madalas na ikinukwento ko sa inyo. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Siya ngayon ang humihingi ng tulong. O sige, pumasok ka. Alam namin magpapagamot ka. Pero hindi na ako ang albularyo, kundi si Tisay. Ha? Ano po? Ay, hindi bali na lang po. Hindi naman manggagamot ang babaeng yan eh. Aalis na po ako. Huwag kang umalis. May nakasunod sa'yo mga aswang. Nang dahil po sa dugong nasa braso ninyo, naamoy nila kayo at nasundan. Alam ko pong kagabi inatake ka ng haginok. Alam kong ikaw ang dakilang tagakalat ng mga balita dito. Kaya alam kong alam mo ang tungkol sa mga aswang. Wala akong pakialam sa aswang. Ang gusto ko ay magpagamot. Masyado ka nagmamalaki. Uuwi na ako. Nawala na ako ng gana. Patalikod na sana si Aling Mela nang huminto ito sa paghakbang. Namimilog ang mga mata ni Tisay nang mapansin ang tatlong malalaking mga manok na nakaharang sa dadaanan ni Aling Mela. Ano ang mga nilalang na ito, Tisay? Bakit malalaki ang kanilang mga katawan? Mapupula rin ang kanilang mga mata. Ay, Diyos ko! Pati ang tuka! Mahaba at matulis! Para silang mga halimaw! Aling Mela, sila ang mga haginok.
Pumasok po kayo rito sa loob. Bilisan ninyo! Tisay, sa tingin ko, marami sila magkakasama. Diyos ko, bakit nandito sila? Sila po ang mga sumugod sa aming bahay. Akala ko po ay mga manok lang pero hindi ordinaryo ang laki nila. Tinangay nila ang asawa ko. Mabuti na lang at nakatakas ako. Kahit masakit pa rin ang katawan at mga sugat ni Tisay, ay kinuha niya ang hawak na tungkod ni Lolo Malik. Saka naglakad papalapit sa harap ng mga aswang. Humarang siya kay Aling Mela. Naramdaman niya ang pagkulo ng bertud sa ilalim ng kanyang damit. Kaya alam niyang totoong halimaw ang nasa harapan nila. Lolo, wag po ninyong palalabasin si Aling Mela. Mag-iingat ka, Iha. May kakayahan silang mag-anyong mabangis na aso na kasing laki ng tao. Hindi pa natatapos magsalita si Lolo Malik, ay biglang nag-anyong malaking aso ang unang dumating kanina. Iniumang niya ang hawak na tungkod sa mga aswang, saka umusal ng orasyon na magbibigay karagdagang lakas sa kanyang armas. Sanerco Porindo Cervante! Israelo Poristero! Mula sa kamay ni Tisay ay nakita niya ang kulay asul na liwanag sa tungkod. Ganon din ang mainit niyang pakiramdam sa kwintas na parang nagbigay ng lakas at nagbura ng sakit sa kanyang mga sugat. Siya na ang unang sumugod sa mga kalaban at hindi siya makapaniwalang bigla siyang bumilis kumilos. Sa paghagupit niya ng kahoy sa katawan ng manok ay tumama yon sa leeg nito. Pagbagsak ay napasubsob ito sa lupa. Nilapitan niya ang nakahigang manok habang walang tigil sa pagkikikisay. Bigla itong tumayo para tukain siya sa muka, pero naunahan niya ito ng paghagupit ulit sa tiyan nito. Halos maubusan siya ng lakas sa pagpalo sa katawan nito. Pumutak ng paulit-ulit ang manok hanggang nawala ang paghuni nito. Indikasyong hindi kinaya ng aswang ang malakas niyang tungkod. Maging ang iba pang mga manok na nakahandang sumugod kanina ay napaatras nang makita kung paanong lumaban si Tisay. Bigla rin ang pagkilos ng kanyang gabay na bumubulong sa kanya para ituktok ang kanyang tungkod sa lupa. Paulit-ulit niyang ginawa ang bagay na yon nang biglang magsilabasan ang iba pang mga manok na nagtatago lang sa likod ng mga puno. Umikot sa ere si Tisay habang isa-isa niyang pinaghahampas sa ulo ang mga manok na sabay-sabay din ang pagbagsak sa lupa. Walang makalapit sa dalaga, ngunit habang abala siya sa pakikipaglaban, may isang nilalang na hindi niya napansing nasa likuran niya. Sa likod mo, Tisay! Hinarap ni Tisay ang malaking manok na lumipad papunta sa kanyang likuran. Dahil sa hindi maipaliwanag na liksi ng katawan ng dalaga, maagap niyang sinalo ang pagbagsak ng manok. Tinumbok niya ang dibdib nito ng kanyang tungkod at muling umusal ng orasyon. Que umbireno esderum erom! Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga manok habang nagkikikisay sa lupa. Bumubula ang bibig at nilalabasan ng dugo sa tenga. Lahat ng mga nakita ay sobrang pinagtakahan ni Aling Mela. Wala itong mabigkas na salita maliban sa paghanga niya sa dalaga. Habang hawak ni Tisay ang tungkod, hindi naman maitago sa mukha ng matanda ang sobrang kasiyahan. Matagumpay na natalo ni Tisay ang unang lumusob na mga kalaban. Paano mo nagawa ang bagay na yun, Tisay? Napagana mo ang bisa ng tungkod, Iha. Sobrang saya ko. Nagtagumpay ka. Hindi ako nagkamali sa pagturo sa iyo. Teka, paano mo nga pala naisip na ituktok ang tungkod sa lupa? Dahil sa gabay, Lolo, tinuruan niya ako at hindi ako nahirapang talunin ng mga kalaban. Bigla rin pong nawala ang sakit ng aking mga sugat na kahit may marka pa ay hindi ko nararamdaman ng pagkirot. Bumalik lang po nang hindi ko nahawak ang tungkod. Lahat ay kakaiba sa pakiramdam ni Tisay, habang si Aling Mela ay nakaawang ang bibig na nakatingin lang sa mutya niya. Umupo si Tisay sa upuang nakaharap sa nakatayong si Aling Mela. Mukhang natulala si Mela.
Ang angas ng ginawa mo, Tisay. Para kang lalaki kong kumilos at ang galing mong makipaglaban. Ay, Diyos ko! Paano mo sila natalo? Saka, bakit parang maraming aswang ang sumugod dito? Naamoy po nila ang dugo ninyo. Magpapagamot na ba kayo? O uuwi na lang po kayo? Sa tingin ko naman, ay hindi pa rin siya naniniwalang may mga aswang. Kaya pauwiin mo na, Tisay. Ay, hindi po. Magpapagamot po ako, Lolo. Pasensya na po sa mga nasabi ko. Lolo, paano po ang mga nagkalat na katawan ng halimaw? Kung na bahala sa kanila, gamutin mo muna si Bella. Nangingitim na ang kanyang kamay. Malala ang tama niya, kaya kailangan maagapan. Saka lang napansin ni Tisay ang braso ni Aling Mela, kaya't pinaupo niya ito sa upuan para ikuha ng mga sambong at bulaklak ng orkidyas sa labas ng kanilang bakuran. Naging sunod-sunuran din si Aling Mela at naging mabait makipag-usap sa kanya. Iniwan muna ni Tisay ang ginang sa sala at nagmamadaling inihanda ang mga gagamiting panggagamot sa babae. Pagkalipas ng ilang minuto, pagbalik niya ay nakahiga na si Aling Mela. Nanginginig ang katawan, tumutulo ang laway at nakatirik ang mga mata. Minsan na niyang pinagdaanan ang ganong pakiramdam, kaya alam niya kung gaano yon kahirap. Mabilis siyang kumilos para ipainom ang dinikdik na sambong kay Aling Mela. Pumikit si Tisay habang hawak ang braso nito. Isang orasyong makapagbibigay ng lakas sa kanyang gabay para magamot ang babae. Sa kadahan-dahan niyang tinanggal ang benda sa sugat. Ganun na lang ang naramdamang awa ni Tisay nang makitang bumulwak ang dugo mula sa nangingitim na mga sugat ni Aling Mela. Makikilala ang kagat ng aswang kapag merong hindi ka nais-nais na amoy. Singaw na parang nabubulok na laman ng tao yon. Ang patunay na may hawa rin ito ng haginok. Nilagyan niya ng mga pinagpigaan ng sambong sa kabulaklak ng orkidyas ang mismong sugat. Pagkatapos mabendahan ng panibagong tela, ay saka lamang nakatulog si Aling Mela. Dali-dali naman niyang pinuntahan ang matanda sa likod ng kanilang bahay para sana ay matulungan. Kaya lang, nakita niya itong nakahandusay sa pintuan ng kuweba. Lolo, ano pong nangyari? At kakasang asawa ni Bella. Tumakbo siya sa bahagi ng kakahuyan. Sigurado magtatawag siya ng mga kasama. Delikado tayo sa lugar na ito. Ngayon pa po ba tayo matatakot, Lolo? Kaya ko na silang labanan. Hala, Lolo! May sugat po kayo sa tagiliran at... Hindi maipaliwanag ni Tisay ang nararamdamang takot nang makitang umaagos ang dugo sa tagiliran ni Lolo Malik. Nahihirapan itong huminga. Nang iangat niya ang suot na damit ng matanda, ay mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang malalim yon. Hindi ko nakita na nakuha pala niya ang punyal na nakasabit sa dingding ng kuweba na siyang ginamit niya upang saksakin ako sa tagiliran. Lolo, bakit hindi kayo sumigaw para natulungan ko agad kayo? Hindi ko napansin na may tama ako, Apo. Naramdaman ko na lang ang sakit nang makita mo na. Kaya ko naman tiisin ito. Marami na akong pinagdaanan. Saka ikaw, alam ko na magagawa mo na rin akong pagalingin. Iha, huwag ka nang umiyak. Alalahanin mong kailangan mo pang bisitahin ang mga magulang mo. Nasa panganib din ang iyong ama. Hindi ipinakita ni Tisay ang mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata habang inaalalayan ang matanda na tumayo. Dahan-dahan itong naglakad habang ang mainit na likido ay nararamdaman ng dalaga na umaagos sa kanyang tagiliran. Dahil sa pagkakadikit ng sugat ng matanda sa kanyang damit, nararamdaman din niya ang panginginig ng tuhod ni Lolo Malik. Kaya mas lalo siyang nag-alala. Paano kung mawala ang matanda? Paano na rin ang pangarap niyang maging isang mahusay na albularya kung mamamatay ang taong nagtiwala sa kanyang kakayahan? Dinala ni Tisay ang matanda sa kwarto nito. Inihiga niya ito saka nagmamadaling kumuha ng malinis na tubig. Pagbalik
ay pinatakan niya ng bertud ang tubig. Nagpunit siya ng tela sa kanyang damit na siya namang ginamit niya panlinis sa sugat nito. Lolo, malalim po ang sugat ninyo. Ayaw niyo po bang magpadala sa ospital? Bakit ka ba umiiyak, Tisay? Para namang mamamatay na ako. Saka may tiwala kung magagamot mo ang sugat ko. Paano po kung mamatay kayo? Anong ikinakatakot mo? Magaling ka nang humawak ng armas. Nasa iyo na rin ang bertud at isang mahusay na albularya ka. Alam mo bang, pagkatapos mapanood ni Mela ang galing mo sa pakikipaglaban, halos matulala siya. Naniniwala ko, sisikat ka. Magaling gumawa ng kwentong tismosa na yon, hindi ba? Kung sakaling mamatay ako, abay matanda na ako. Wala na akong pagsisisihan. Naranasan ko na ang hirap at sarap ng buhay sa mundong ito. Kaya maging matatag ka, Iha. Sige na, gamutin mo na ang sugat ko. Para ko na po kayong totoong lolo. Huwag po muna kayong mamamatay. Hindi pa natin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya mo. Kinabahan si Tisay nang pumikit si Lolo Malik. Nakatulog na ito, kaya mabilis niyang itinuloy ang paggamot sa sugat nito. Habang ang dugo ay hindi tumitigil sa pag-agos. Nagdikdik siya ng mga dahon ng sambong na isinama naman niya sa bulaklak ng orkidyas. Itinapal niya yon sa sugat ng matanda, saka binuhusan ng langis na nasa bote ng kanyang kwintas. Pagkatapos ay tinalian ng malinis na tela. Dala ang palanggana nang lumabas si Tisay sa kwarto ng matanda. Nang bigla siyang tumigil sa pagakbang, nakita niyang nakapasok na ang isang malaking itim na aso na halos kasintaas ng bangkong kinahihigaan naman ng walang malay na si Aling Mela. Kumulo ng malakas ang natitirang langis sa bote. Hindi rin niya dala ang tungkod dahil naiwan niya yon sa kuweba nang alalayan niya ang matanda. Magkakasunod na paglunok ng laway ang nagawa ni Tisay habang maluwa-luwa ang mga matang nakatitig sa mapupulang mga mata ng aso. Umuusok ang ilong nito sa matinding galit. Ganon din ang pagkaskas ng unahang paa nito sa sahig, pati ang pag-angil na lumikha ng kilabot at pag-aalala ni Tisay para sa kanyang dalawang pasyente. Lumayo ka sa akin! Kung gusto mo ng away, sa labas tayo, wag dito! Lumaban ka ng patas, halimaw ka! Pero lumundag ito sa kanya. Nabitiwan niya ang palanggana at sa lakas ng pagkakadamba nito sa dibdib niya, bumaon ang matutulis na kuko ng aso. Tumulo ang laway ng aso sa kanyang dibdib habang ang mabahong amoy ng bibig nito ay nalanghap ni Tisay. Itinaas niya ang kanyang kamao at isinuntok yun sa muka ng nakadagan na aswang. Hindi nito iniinda ang bitaw ng kanyang kamao, kaya ang paa naman niya ang isinipa niya sa tiyan ng aso. Umangat ito at bumagsak sa saig. Mabilis bumangon ang halimaw. Bago pa makatayo si Tisay, ay nakagat na siya sa braso. Napasigaw siya dahil sa sobrang sakit. Dahilan para marinig ni Aling Mela ang komosyon nila sa sala. Nagising ito at nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Tisay. Nakagat pa rin ng aso. Huwag mo siyang kagatin! Aswang ka! Nadampot ni Aling Mela ang palangganang naibagsak ni Tisay kanina. Saka malakas nitong inihampas sa ulo ng aso. 2 beses, kaya't nakabitaw ito sa pagkakakagat sa kanyang braso. Pero binalingan naman nito ang ginang. Kumilos si Tisay para hindi masaktan si Aling Mela. Sinakyan niya ito sa likod at buong lakas na hinawakan niya ang muka ng aso. Dinukot niya ang mata nito gamit ang kanyang daliri. Nagwala ang aso na tumakbo palabas ng bahay, pero ang pumalit naman ang mga manok na walang tigil sa kapuputak. Parang nakakita ng kapwa-tandang. Sinugod nitong muli ang nakatayong si Aling Mela habang sumisigaw sa takot. Natuka ito sa braso, kaya wala na siyang ibang naisip na paraan. Tinakbo ni Tisay ang mga manok at pinagsisisipa ito. Maya-maya pa ay narinig ni Tisay ang boses ni Lolo Malik.
na nagising na rin dahil sa ingay nila sa loob. Dala ng matanda ang tungkod na hindi niya namalayang nakuha na pala nito sa likod ng bahay. Pagkakuha niya sa tungkod ay ubod lakas niyang pinagpapapalo ang mga nauulol na manok, habang ang aso naman kanina na nasugatan niya sa mata ay hindi na bumalik. Sa halip ay naririnig na lamang niya ang malakas na alulong nito na para bang nagtatawag ng resback laban sa kanya. Lolo, bakit bumangon kayo? Baka dumugo ulit ang sugat ninyo. Hindi kita matiis. Lalo na makita kong hindi mo hawak ang tungkod. Mukhang nasira ng mga haginok ang ginawa kong proteksyon sa palibot ng kubo. Hindi maganda ito. Natuntun na tayo ng mga aswang. Malalagay sa panganib ang buhay natin. Lalo ka na, Tisay, dahil nakilala ka na nila. Nagulat nga po ako na hindi ko agad napaghandaan ang pagsugod ng aso kanina. Pero Lolo, bakit nagiging aso sila? Akala ko nagaan yung manok lang. Udyat yon ng laban, Tisay. Isang palatandaan ng paghahamon ng mga haginok laban sa albularyang may taglay na husay pagdating sa pakikipaglaban. Alam mo bang nagawa mong pagalingin ang sugat ni Mela? Pati ang pagpapatigil ng pag-agos ng dugo sa sugat ko. Masasabi ko talagang isang mahusay ka ng albularya ng Baryo Pag-asa. Ipagmamalaki ka ng buong probinsya ng Capiz at ituturing na pinakabatang albularya ng iyong henerasyon. Totoo po ba, Lolo? Oo, Tisay. Pati ako napahanga mo. Ang galing ng ginawa mo. Patawarin mo ako sa panghuhusga ko sa nakahiligan mong gawin. Napagaling mo ang sugat ko. Maraming salamat. Tisay, utang ko sa'yo ang aking buhay. Lolo, magpahinga muna po kayo. Sasamahan ko si Aling Mela pauwi sa kanilang bahay. Sisilipin ko rin po si nanay at tatay. Nag-aalala po ako sa kanila eh. Ukas na lang kayo umalis. Mapanganib sa daan lalo na kapag gabi. Tama si Lolo Malik. Mapapahamak tayo kung gabi tayo aalis. Isa pa, hahanapin ko rin ang asawa ko. Tatinginan sina Lolo Malik at Tisay nang mabanggit ni Aling Mela ang tungkol sa asawa nito. Hindi gustong maglihim ng dalaga, kaya naisip na niyang ipagtapat kay Aling Mela ang buong katotohanan tungkol sa pagiging aswang ni Mang Poldo. Ang totoo po, bihag ni Lolo Malik si Mang Poldo. Ikinulong niya sa kuweba, pero nakatakas po ang asawa ninyo. Ha? Paanong nakatakas? Saka bakit ninyo ikinulong? Isang aswang na haginok ang asawa mo, Mela. Inatake niya si Tisay at yan ang katibayan ang mga sugat sa hita at binti niya. Nang tumakas ang asawa mo, sinaksak naman niya ako sa tagiliran. Sa maniwala ka't sa hindi, Mela, wala kaming balak saktan ng asawa mo. Ang gusto lang namin ay pag-aralan ang gamot kung paano siya mapapagaling sa hawa ng aswang. Diyos ko, may kinalaman kaya ito sa pagpapasabog ni Escobar sa mansyon nito? Ang huling paalam ng aking asawa pupunta siya sa derby ng aking pamangkin kasama ni paring Arnolfo. Hindi kaya pati ang iyong ama, Tisay? Hindi naman po sana. Lolo, anong gagawin ko? Paano kung huli na ang lahat? Ulos mga sabungero kanilang inaatake at ginagawang aswang. Kung ganon, malapit lang dito ang pinuno nila. Hindi kaya si Escobar ang nagpakalat ng ganitong lagim? Paano natin siya mapipigilan? Hindi pa rin natin sigurado, Lolo, kung si Escobar nga ang pinuno. Talagang mapipilitan po ako umuwi ng bahay, Lolo. Kaya niyo po bang mag-isa? Kaya ko na, Apo. Ang mahalaga ay mailigtas mo ang pamilya mo. Sigurado po akong uuwi ng bahay si Poldo. Anong gagawin ko sa kanya, Lolo, kapag nakaharap ko ang asawa ko? Hintayin mo maganyong tao ang asawa mo. Kapag nasaan yung aswang ang haginok, hindi kanya makikilala at maaari kanyang atakihin para kainin ang iyong lamang loob. Kung kayang igapos, itali mo siya para magamot ni Tisay. Alam na niya ang kanyang gagawin. Sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo, Tisay.
Natatakot ako, Lolo. Paano kung masaktan ko ang aking ama? Kasama sa tungkulin mo ang panatilihing ligtas ang pamilya mo, pati ang mga taong umaasa sa iyo, Tisay. Mapapagaling mo sila, alam ko yan. Nasa panig natin ang Panginoon. Maililigtas kayo. Hindi ako makakasama sa iyo dahil sa sugat ko sa tagiliran. Ang magagawa ko lang sa ngayon ay ang hindi maging pabigat at dumagdag pa sa mga alalahanin mo. Ikaw rin, Mela. Sa palagay ko naman ay malakas na rin ang loob mo para sa pamilya mo. Tara na po, Aling Mela. Tinulungan na muna ni Tisay at Aling Mela na magsara ng bintana at pintuan ang matanda. Bago sila umalis, sinigurado muna nila na ligtas ang kalagayan ng matanda sa loob ng bahay. Dala ang tungkod at lumang gasera, ay mabilis silang naglakad pauwi sa bahay nila. Malalaki ang mga hakbang na tinahak nila ang daan, habang ang kaba na nararamdaman ni Tisay ay palakas ng palakas. Lalo na nang makita niya na ang bahay ni Aling Mela. Sinamahan na muna niya ito papasok sa loob ng madilim na bahay nito. Mabuti na lang at nagawa muna nitong maitago ang anak sa bahay ng biyenan bago nagtungo sa kanila. Pagpasok nila sa sala ay naramdaman ni Tisay ang malakas na pagkulo ng kanyang suot na bertud. Kaya't pinigilan niyang pumasok sa kwarto si Aling Mela. Hinawakan niya ang braso ng ginang. Bakit? Nandito ang aswang, Aling Mela, sa loob ng kusina mo. Pagaan ang hakbang na tinungo ni Tisay ang kusina ni Aling Mela. Habang nakaangat ang kanyang tungkod, dahan-dahan siyang gumilid sa pinto at sinilip ang loob ng kusina. Nakita niya ang isang malaking manok na tumutuka ng natirang karning baboy sa lamesa. Sumenya si Tisay sa nagpaiwan na si Aling Mela habang hawak ang lumang gasera. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto sa likod ng kusina, nakita ni Tisay ang malaking manok na walang tigil sa kapuputak na parang nararamdaman ang presensya niya. Mabilis kumilos ang manok papasugod sa kanya. Sinalubong naman niya ito ng hawak niyang tungkod, kasabay ng pagkulo ng malakas ng kanyang suot na bertud. Ang pagsambit naman niya sa orasyon, muling lumiwanag ang tungkod at isinabay ang paghampas sa manok. Natumba ito sa sahig. Matagal bago nakabangon ang manok. Tangka na sanang hahampasin ulit ni Tisay nang pigilan siya ng umiiyak na si Aling Mela. Huwag niyo siyang papatayin. Nangako kayo ni Lolo Malik na pagagalingin ninyo ang asawa ko. Igagapos lang natin si Poldo. Hindi ko po siya papatayin. Kailangan lang na masiguradong hindi na siya makakatakas. Huwag niyo pong kalilimutan na hindi kanya nakikilala. Baka pumapahama kayo. Magtiwala po kayo sa akin. Saka naramdaman ni Tisay ang pagluwag ng pagkakakapit ni Aling Mela sa kanyang braso. Mabilis niyang nilapitan ang nakahigang malaking manok sa sahig. Saka siya kumuha ng mahabang pantali at iginapos ang mga pakpak nito. Yun ang katumbas ng kamay ng mga aswang. Tulungan niyo po akong buhatin si Mang Poldo. Ikukulong po natin siya sa inyong kwarto. Kahit na takot ay sumunod sa kanya si Aling Mela. Pagkatapos nilang ikulong ang lalaki, ay sinamahan naman siya ni Aling Mela papunta sa kanilang bahay. Pero hindi niya inaasahan ang maaabutang sitwasyon sa kanilang tahanan. Sira-sira ang mga dingding nila na gawa sa kawayan. Ang pinto ay wasak at walang bakas na may taong natitira sa loob ng bahay. Umiiyak na napatakbo si Tisay sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay nagsilabasan ang mga tao, kasama si Kapitan. Dala ng matindi niyang galit, sinugod niya ang punong barangay at pinelyuhan. Anong klase kang kapitan? Hindi mo sinasabi sa kanila na nagkalat na ang mga aswang sa paligid. Ngayon nasa panganib na ang buong baryo, wala man lang kayong ginagawa. Tisay, bitawan mo si Kapitan. Mas maraming sugatan. Sila na muna ang ating gamutin. Paano ang pamilya ko, Aling Mela? Nawawala sila, pati ang aking kapatid. Hindi ko alam kung ligtas ba sila.
Sakalang binitiwan ni Tisay ang kwelyo ni Kapitan nang magsalita ito tungkol sa kanyang ina. Sinabi nitong nilusob sila ng mga haginok sa pangunguna ni Escobar. Kapag hindi raw niya isinuko ang bertud at ang tungkod, bukas pagsikat daw ng araw ay papatayin nito ang kanyang ina at kapatid. Bakit ko pa hihintayin ang kinabukasan kung pwede ko nang simulan ngayon? Ililigtas ko ang aking nanay at tatay. Wala raw ang iyong ama sa mga bihag ng mga aswang, Tisay. Kaya malakas ang kutob kung isa na rin siya sa mga aswang na kumakalaban sa'yo. Along nang hina ang mga tuhod ni Tisay. Paano siya kikilos kung hindi niya alam kung sino ang kanyang ama sa mga makakalaban niya? Napaupo siya sa kanilang hagdanan, paharap sa mga nakaligtas na kababaryo niya. Marami ang sugatan sa kanila na matyagang naghintay sa kanya. Pero paano naman niya gagawin na gamutin ang kanyang kababaryo kung mas nananaig ang pag-aalala niya sa kanyang ina at kapatid? Tutulong kami. Tutulungan ka ng ating kababaryo. Kaya mas makabubuting bigyan mo na muna sila ng pangunang lunas na alam mo. Pamunuan mo ang paglusob papunta sa bahay ni Escobar. Pati ang mga pamilya ng mga naging biktima ay nakahandang makiisa para lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Isa-isang pinagmasdan ni Tisay ang mga taong nakatayo. Pinapila niya ang mga sugatan at inuna niyang ginamot ang mga malulubhaan tama. Lahat ay may mga tuka sa binti, braso, muka, at ang iba ay sa mismong tiyan. Nanguha siya ng mga halamang gamot malapit sa kanilang bahay. Muntik na nga yung sunugin ng kanyang ama noon. Hindi niya akalain na magagamit niya ngayon ang mga gamot tulad ng sambong. Tumagal ng ilang minuto ang panggagamot ni Tisay, katulong si Aling Mela. Lahat ay humanga sa dalaga, sa taglay niyang husay sa panggagamot. Kumuha si Tisay ng matalas na itak at inutusan ang mga kalalakihan na gumawa ng mga sibat na gawa sa kawayan. Ang ibang mga lalaking may konting sugat sa katawan ang gagawa ng mga sulo. Sa pangunguna ni Tisay ay nabuo ang isang pagroronda laban sa mga haginok. Ang ibang mga sandata ay itak. Hindi siya nagsama ng mga babae, maliban kay Aling Mela. Pinagbantay niya ang mga lalaki sa bawat lugar na madadaanan para tumakas. Gumawa rin sila ng mga patibong. Nakahanda ang bawat isa na magsakripisyo ng buhay para labanan ang mas lumalakas na puwersa ng mga kalaban. Tumagal ng 1 oras ang paglalakad ni Tisay at Aling Mela, kasama si Kapitan at ang 6 na tanod nito. Lahat ay may mga hawak na sandata. Diyos ko, itinali nila si Maring Vilma sa gitna ng bakuran ng mansyon ni Escobar. Hindi ko akalain na nagkaroon ako ng ganyang klaseng pamangkin. Sarili niyang kadugo na asawa ko ay ginawa niyang halimaw. Marami ang nagbabantay ng mga tao, Aling Mela. Ang sabi ni Kapitan, binayaran sila ni Escobar kapalit ng pagpayag na mahawa sila ng aswang, lalo na kapag natatalo ang mga manok nila. Hindi maintindihan ni Tisay kung bakit kailangan umabot sa ganito, na kapag parami na ang lahi ng mga aswang kapalit ng pera at manok para magasik ng lagim. Dinudumihan ang tahimik na lugar ng Capiz para sa nag-iisang tao na hayok sa kapangyarihan gamit ang pagiging aswang. Hindi ako makakapayag na ang dating tahimik na lugar ng ating probinsya ay guguluhin ng isang aswang na haginok. Hindi pa rin malinaw ang motibo niya kung bakit kailangan niyang maging aswang at mandamay pa. Hindi na nakasagot si Aling Mela sa mga sinabi ni Tisay dahil nauna na ang dalaga na maingat na humakbang papasugod sa kinaroroonan ng kanyang ina at kapatid. Huminto siya sa tapat ng malaking puno. Sinilip niya ang lugar kung saan siyang pwedeng dumaan. Pumikit muna ng madiin si Tisay sa kahinawakan ang bertud ng orkidyas sa kanyang leeg na walang tigil sa pagkulo. Mahigpit din ang pagkapit niya sa hawak na tungkod na biglang lumiwanag. Isang hudyat na pwede na siyang umatake. Hahakbang na sana si Tisay nang makita ang paglabas ni Escobar kasama ang malaking aso
na umatake sa kanila sa bahay ni Lolo Malik. May benda ang isang mata ng kulay itim na aso. Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang iyak ni Aling Vilma. Pakawalan niyo kami, pati ang anak ko. Ano bang gusto ninyo? Bakit kailangan ninyong saktan ng mga tao? Umalulong ng malakas ang itim na aso bilang hudyat na kompleto ang mga kasamahan nitong nagbabantay sa paligid ng mga bihag. Tangka na sana magpapakita si Tisay para harapin si Escobar nang pigilan siya ni Aling Mela. Wag muna, Tisay. Masyadong delikado. Baka mapahamak ka. Bakit ko pa po patatagalin, Aling Mela? Buhay na po ng aking ina ang nakataya rito. Paano kung patibong lang ito? Para mahuli ka. Lahat kami mapapahamak kapag hindi mo inisip ang mga gagawin mong pag-atake. Masisira ang plano natin. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa pagiging kampante ng mga kalaban. Sumusunod ako sa gabay na bumubulong sa akin, Aling Mela. Magtiwala po kayo. Huwag muna kayong lalabas. Ako lamang muna ang magpapakita sa kanila. Hindi na nagpapigil pa si Tisay kay Aling Mela. Matapang niyang hinarap ang mga kalaban, pati ang nagulat na si Escobar. Pagkakita kay Tisay, ay naalerto ang mga kalaban. Nakahanda na kagad ang pagsugod. Bakit ka pa nagpunta rito? Ikaw ang pakay nila, anak! Papatayin ka nila! Sila ang matakot sa akin, Nay. Wala akong kasalanan sa kanila para patayin nila. Mabuti na rin na nakaharap ko ang munti ko ng maging asawa. Nandito na ako. Bakit ba gusto mo akong patayin? Wala naman ako atraso sa'yo Huwag mo sabihing nagagandahan ka sa akin at gusto mo magparami ng lahi sa pamamagitan ko. Umingin ng nakangisi si Escobar habang nakatayo malapit sa nakagapos niyang ina. Parang nahagip ng kanyang mga mata ang pagtakbo ni Lolo Malik sa likurang bahagi ng bahay. Pasaway na matanda, hindi pa rin tumigil sa bahay. Anak! Sige na, umalis ka na! Nakikiusap ako, wag mong ibuwis ang buhay mo para sa amin! Hindi kami karapat-dapat sa pag-aalala mo! Ano ba pinagsasasabi niyo, Nay? Pamilya ko kayo! Hindi na natapos ni Tisay ang mga sasabihin nang bigla siyang tinalunan ng malaking manok sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa habang ang aswang na nakadagan sa kanya ay walang tigil sa pagtuka sa kanyang muka. Mabilis niyang naiilagan ang bawat pag-atake nito na tumama din sa lupa. Sumunod ay ang malalakas na sigawan ng pag-atake ng taong bayan. Dala ang mga sibat at kung ano-ano pang mga sandata. Ikinagulat naman yun ni Escobar. Galit na galit itong nagsaasong malaki habang sinasalubong ng takbo ang taong bayan na may daladalang mga patalim. Pinilit ni Tisay ang tumayo at hinagupit ang manok na nasa kanyang ibabaw. Hinawakan niya ang leeg pagkatapos ay umusal ng isang orasyon. Hurimbeno de Sargo! Esprego de Serino! Biglang lumiwanag ang suot na bertud ni Tisay, kaya't napatigil ang mga haginok dahil sila lamang ang nakakakita sa liwanag ng kwintas ng dalaga. Para silang nasasaktan, nabibingi ang kanilang mga tenga hanggang matumba sa lupa at magkikikisay na parang nalalason o hindi naman kaya ay parang nakukuryente. Mas bumagsik ang galit ni Escobar na kahit nasasaktan ay pinilit sugurin ang nakatayong si Tisay. Hinagat siya nito sa braso na nagpahina sa liwanag na nanggagaling sa suot niyang bertud. Mahigpit niyang kinapitan ang hawak na tungkod, saka inihampas ng malakas sa nagwawalang si Escobar. Puro pag-angil ang ginawa nito habang hindi inaalis ang mga ngipin sa laman ng kanyang braso. Habang nakikipagpambuno siya sa pinuno ng mga aswang, ay sinamantala ni Aling Mela ang pagtanggal sa mga gapos ni Aling Vilma, habang si Lolo Malik na kahit pangiwi-ngiwi sa sakit ng tagiliran ay nilapitan pa rin ang kinaroroonan niya at malakas na itinarak nito ang kutsilyo sa likod ni Escobar. Bumitaw ito sa pagkakakagat kay Tisay
at galit na hinarap ang matanda na nabitiwan pa ang kutsilyo at naiwang nakabaon sa likod ng pinuno ng mga aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito na pilit inaabot ang kutsilyong nakatusok sa likod nito. Tisay, gawin mo na ang sinabi ko sa'yo. Ang pinakamalakas na orasyon para sa halimaw na ito bago pa siya makabalik sa dati niyang anyo. Bilisan mo na! Malakas na bumulong ang gabay ng bertud sa kanyang tenga. Ang pinakamalakas na orasyon ay binigkas niya. Hakimberno! Meronino el Fuego! Napatigil sa paghakbang ang pinuno ng aswang na haginok sa tangka sana nitong pagsugod sa kinaroroonan ni Lolo Malik. Biglang nanigas ang binti nito na hindi makapagpalit ng anyo. At dahil natalo na ng taong bayan ang mga haginok, pinagtulong-tulungan nilang patayin si Escobar gamit ang mga sibat. Tinamaan din sa tiyan ang malaking kulay itim na aso, pero mas tinadtad nila ng saksak ang katawan ni Escobar habang nasa anyo pa rin ito ng aso. Ang ulo at mukha nito ay puno na ng sibat. Halos wala nang mapaglagyan ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan nito. Lumabas ang malapot na dugo na nanggagaling sa bibig ng aso hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Hindi na nga ito nakapagpalit pa ng anyong tao. Ang naging itsura na lang nito ay isang malaking manok. Isang mabangis na halimaw na nakadilat ang mata habang wala ng buhay. Nagawa mo, Apo. Nailigtas mo ang taong bayan. Sabi ko sa'yo, kailangan mo lang ay magtiwala sa iyong kakayahan. Mabuhay si Tisay! Ipagsigawan natin, mga kasama! Ang maangas nating albularya na nagpatumba sa pinuno ng mga aswang! Tagumpay para sa ating lahat! Nagsigawan ng malakas ang mga tao bilang pagbibigay pugay at respeto sa nag-iisang tisay ng kapis. Magsasalita pa sana ang naluluwang dalaga nang matumba si Lolo Malik. Nakita niyang dumudugo na naman ang sugat nito. Mabilis niyang nilapitan ang nakahigang matanda sa lupa. Hindi pa ako mamamatay. Gusto ko lang magpahinga. Ang layo ng tinakbo ko, natural na dumugo ang sugat ko. Ay, dako. Aray, ibangon mo nga ako, iha. Lolo naman akala ko mamamatay na kayo. Aba, mahusay ang dalagang gumamot sa akin. Malaking kahihiyan kung mamamatay ang kanyang pasyente, hindi ba? Natigil sila sa pag-uusap nang biglang sumigaw ng iyak si Aling Vilma, pati ang kanyang kapatid na bunso. Halos manlaki naman ang mga mata ni Tisay nang makita kung sino ang yakap ng kanyang ina. Isang pamilyar na lalaking walang damit, nakahiga sa hita ni Aling Vilma. Kailangan pang hubarin ni Lolo Malik ang damit para itaklob sa katawan ni Mang Arnulfo. Ang kulay itim na asong may benda sa mata ay ang kanyang ama pala. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang sugat nito sa tiyan. Wala akong kaalam-alam na ikaw na pala yan, Arnolfo. Bakit naging haginok ka? Pinuo silang isang alagad na pupuksa sa mga kalahi ko. Patawarin nyo kung nadamay si Tisay sa problema ko. Kami po ang patawarin ninyo, Lolo Malik. Talagang madadamay po si Tisay sa problema ninyo dahil nararamdaman ng pinuno ng aswang na magkadugo kay ni Tisay. Siya po ang nawawala ninyong apo. Nandoon po kami ni Arnolfo ng gabing naligaw kami sa baryo ninyo. Natagpuan namin si Tisay na yakap-yakap ninyo, duguan at sugatan. Akala namin patay na kayo. Kaya dinala namin si Tisay sa bahay namin para alagaan at itinuring na parang isang tunay naming anak. Ay, naku, sinasabi ko na nga ba't hindi ninyo totoong anak si Tisay Dahil maputi siya kumpara sa inyo na parehong maitim. Pambihira ka, Mela. Talagang pintasera ka talaga. Salamat, Diyos ko. Buhay ang apo ko. Totoong apo kita. Kaya pala, nasa dugo mo talaga ang pagiging isang albularya.
Matagal ninyong itinago sa akin ang katotohanan. Nay, kaya pala pilit ninyo akong inilalayo kay Lolo. Kaya pala magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Dahil magkadugo kami. Naipaghiganti ko ang kamatayan ng aking mga magulang. Pero masakit pa rin sa akin na malaman na hindi ninyo ko totoong anak. Patawarin mo kami sa aming nagawa. Natakot kaming magalit ka sa amin at iwanan kami. Pero bigla akong nakonsensya nang ibuwis mo ang buhay mo para sa amin. Para sa amin na mga kababaryo mo. Isa kang bayani. Pagmula sa araw na ito, hindi na rin ako ahawak ng manok para magsabong. Masama man ang loob ni Tisay, ay nawala rin dahil sa naging pangako ng kanyang ama. Mahigpit niyang niyakap si Lolo Malik na nakaakbay sa kanyang balikat. Masaya siyang nagtagumpay sila laban sa aswang. Ang maging isang tanyag na albularya ay nakamit niya at naging daan para muling makasama ang kanyang Lolo Malik. Ginamot ni Tisay ang lahat ng mga sugatan. Lahat din ay tumanaw ng utang na loob sa kanyang naging kabutihan sa probinsya ng Capiz. At tunay ito na ang pagiging masama ng isang nilalang ay hindi kailangang ibintang sa buong lugar, na ang kanilang baryo ay tirahan ng mga aswang. Maling mangusga ng tao batay sa kwento. Sa halip, tignan sila bilang isang mabuting mamamayan ng Capiz. Natanggal ang hawa ng aswang kay Mang Arnulfo. Ganon din si Mang Poldo na asawa ni Aling Mela. Bumalik ang katahimikan at masayang pamumuhay sa baryo. Simula noon at magpasa hanggang ngayon ay kilalang albularya si Tisay na isang maangas at palabang dalaga ng baryo Pag-asa. Apo, hindi ka pa ba uuwi kina Arnulfo at Vilma? Dito na muna ako, Lolo. Nagpaalam po ako na maayos sa kanila. Ito po kasi ang isa sa mga natutunan ko. Ang wag umalis ng gabi, lalo na kapag napapagalitan ng mga magulang. Hindi lahat ay makakatagpo ng magaling na albularyo para kapag napahamak, may manggagamot at tutulong. Ano pa ba natutunan mo sa mga nangyari? Kung hindi po magkakaisa, ay hindi magwawagi o mananalo sa kahit na anong laban. Kung wala po ang taong bayan para ako itulungan, siguro namatay po ako at walang albularyang gagamot sa mga nahawahan ng aswang. Mananatili ang mga haginok sa paghahasik nila ng lagim. Ang pagtulong sa kapwa at pagpapakita ng pagpapahalaga ay susuklian nila ng kabutihan. Ako naman, hindi na magiging isang tsismosa. Malaking insulto sa akin na ang taong nilalait-lait at madalas kong pakialaman ng buhay, siya pa palang tutulong sa akin. Nagtawanan ang tatlo sa biglang pagsingit sa usapan ni Aling Mela. Bagong dating lang ito na madalas magdala ng ulam kay Lolo Malik. Wala nang mahihiling pa si Tisay ng mga sandaling yon dahil binago niya ang paniniwala at pananaw ng mga tao para sa ikabubuti ng lahat.